Harvard ex situ sa panahon ng COVID-19 by Evelyn A. Opilas, Ruti Hill, 2766. Narrated by Happy Ferraren. Ang taon ay 2020. Nabigla, kinilabutan, hindi makapaniwala. Isang pandaigdigang lockdown ang bumalot sa atin. Ang SARS-CoV-2 coronavirus na sanhi ng sakit na COVID-19 ay nagpataw ng hindi nakikita, hindi ninanais, at nakakahawang presensya nito. Ako ay napilitang manatili sa bahay. Pinapayagan lamang lumabas kung kailangang-kailangan. Inatasang magsuot ng face mask. Inaalam ng aking anak na lalaki ang mga lugar na pinupuntahan ko na gaya ng ginagawa ng isang parole officer. Walang mga misa na madadaluhan ng harapan. Walang mga panrelihiyong ritual. Ang nagbibigay sustansya sa espiritu ay sa pamamagitan ng remote control. Meron akong life BCE, before COVID-19 encroached, o buhay bago naghimasok ang COVID-19. Mga aktibidad sa komunidad, paglalakbay sa ibang bansa, pagsakay sa tren papuntang Sydney para dumalo sa misa sa St. Mary's Cathedral, sa St. Patrick's Catholic Church, sa The Rocks, o sa St. Peter Julian's Catholic Church, Haymarket. Maghapong mga tanghalian na kasama ang mga kapalagayang loob at higit sa lahat, mahalagang sandali kasama ang aking anak na si Jops, apo na si Helena, at mga kapatid na sina Yvonne, Raul, at si Lorna at ang kanyang pamilya, asawang si Robert, mga anak na babae na sina May at Michelle. Ang pause ay naklik ng walang katiyakan kung hanggang kailan tatagal habang ang Australia ay naka-lockdown noong Marso 24, 2020. Life AD, after detention, o ang buhay pagkatapos ng detensyon ay tila matatagalan pa. Huwag mong hayaang may makagambala sa iyo. Nagbalik sa aking alaala ang mantra ni Saint Teresa ng Avila. Ang matapang na santa noong ika-6 na taon at doktor ng simbahang Katoliko, na siyang santong patron din ng paaralang pinasukan ko sa Pilipinas. Habang unti-unting natatanggap ang katotohanan ng lockdown na walang katiyakan kung hanggang kailan, tila may dalawang sukdulang katotohanan na nabubuhay sa aking kaibuturan. Bilang kinahinatnan ng aking pag-aaral sa St. Teresa's College, Quezon City. Sa isang banda, natuto akong maging idealistiko, umayon sa pananaw na akwainan kung ano ang totoo, ang mabuti at ang maganda. Sa kabilang banda, dahil naging malaya akong nakipagniig sa tila maling pakahulugan ng mundo sa kung ano ang totoo, ang mabuti at ang maganda, hindi ko namalayan na nagkaroon ako ng mapag-alinlangang katauhan o skeptical persona, ang nagsilbing aking balabal. Subukang isipin ang isang buhay na inalagaan, pinaunlad, hinasa sa St. Teresa's mula kindergarten hanggang kolehiyo. 16 na taon ng paghubog o sige, sabihin na nating brainwashing, gaya ng pabirong iminungkahi ng ilan sa dati kong mga kasamahan. Ang St. Teresa's College sa D. Tuazon Avenue ay ang aking tahanan. Isang pambabaing paaralang pinatatakbo ng mga madre kung saan si St. Teresa of Avila ang huwaran ng paaralan. Huwag hayaang may makangambala sa iyo. Huwag hayaang may tumakot sa iyo. Lahat ng bahay ay naglalaho. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang refrain ng Santa ay naging derigur ng aking indoktrinasyon. Nakatulong din ito sa akin na harapin ang aking mapag-alinlangang o skeptical na pagtanggap sa pagbubukod ng sarili. Mahigpit na pagsunod at pangangalaga sa sarili sa panahon ng pandemya na bandang huli ay tumagal ng 2 taon. Isa sa aking mga Viber chat group ay naging daan upang gumaan ang aking nararamdaman. Nang ang isang dating kaklase, ang taga-Sydney na si Alice de Malanta Jones, ay nagpamalasakit na nag-post ng listahan ng mga libreng online na aktibidad upang panatilihin kaming abala habang ang lockdown ay nagbabantang matagal.
Karamihan sa amin ay malapit na o nasa edad na ng 60. Para sa kalusugan ng ating isip at kagalingan ang siyang naging paalala. Sa pagbabasa sa listahan, ako ay dinala sa Justice, isang libreng kurso sa online na inaalok ng Harvard University sa ilalim ng nangungunang pilosopo sa politika si Profesor Michael J. Sandel, na umakit na mahigit 400,000 kalahok sa buong mundo. Hindi ko lubos maisip na ang sandaling pamamasyal sa Harvard campus noong 2016 ay hahantong sa aking pag-aaral dito ng ex situ sa 2020. Binubuhay ni Profesor Sandel sa aking alaala si Sister M. Christian, ICM, isang Belgian na madre na nagturo ng pilosopiya kung saan pinasukan ko ang mga klase sa St. Teresa's para sa aking titulong Bachelor sa Sining noong huling bahagi ng dekada 60. Si Sister M. Christian ay marubdob sa mga pilosopong si Aristotle, Griego, at Immanuel Kant, Aleman. Itinulak niya ang aking kakayahang mga tuwiran hanggang sa punto ng restlessness o di mapakali. Ang restlessness ay naulit habang binabalanse ko ang motibo, tungkulin, layunin ng ilan sa aking mga pinili na nakapagbago sa buhay. Sinubukan kong unawain ang kanyang mga paliwanag tungkol sa teleolohiya ni Aristotle at sa imperatibong kategorikal o categorical imperative ni Kant. Sa madaling salita, ang teleolohiya ay nakatuon kung paano matatagpuan ang layunin sa kalikasan, samantalang sa imperatibong kategorikal, kinakailangang kumilos ng tao ayon sa batas na ibinigay niya sa sarili kung saan ito ay nagiging universal law. Ang 2 semestre ng klase ni Sister M. Christian ay nagpaisip sa akin kung ano ang nagtulak sa St. Teresa's College na hikayating magdebate tungkol sa pilosopiya ang mga kabataang mag-aaral na sa kaunting kibot ay madalas humagikgik tungkol sa anumang bagay. Ang pagkamarubdob ni Profesor Sandel sa pilosopiyang politikal bilang isa ring communitarian philosopher ay naging daan upang muli kong buklatin ang file ni Sister M. Christian na nakatabi sa arkibo ng aking isipan. Inilalayo tayo ng pilosopiya sa pamilyar, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong impormasyon, kundi sa pamamagitan ng pag-anyaya na pukawin ang ating isip ng bagong paraan ng pagtingin. Ngunit, narito ang panganib. Kapag ang pamilyar ay naging kakaiba, hindi na ito magiging tulad ng dati. Paunang babala ng propesor. Habang sumusulong ako sa kurso ayon sa sarili kong bilis, nakilala ko ang mga hindi pa dating nakikilalang pilosopo. Kabilang sina Jeremy Bentham, Robert Nozick, at John Rawls, at ang kanilang mga kontribusyon sa kaisipang politikal. Kinailangan ko ring i-post ang mga komento ko sa discussion board at makipagtagisan ng talino sa iba pang mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa. Nakaramihan ay malamang na kasing edad lamang ng mga nakababatang miyembro sa aking pamilya. Ang mga pamilyar na pangalan ni Kant at Aristotle ay nabanggit din. At si Sister M. Christian ay malamang nasasang-ayon kay Profesor Sandel na ang kaalaman sa sarili ay tulad ng naglahong kumawangan. Gaano man ito nakakabahala sa iyo, hinding-hindi ito maaaring burahin sa isipan o burahin sa kaalaman. Ang kursong Justice sa Harvard ay muli akong iniugnay sa aking mga klase sa pilosopiya noong nakaraan sa St. Teresa's College. At napagtanto kong maaari pa rin akong maglakbay sa edukasyon makalipas ang 50 taon. Kahit na sa ibang paraan. Palibhasay, nasanay ako sa pag-aaral kung saan ang isang guro ay nakatataas sa mga mag-aaral na nakaupo sa kani-kanilang mga mesa. Ang online na pag-aaral ay nagbigay sa akin ng kakayahang iangkop ang pag-aaral sa aking mga kondisyon, sa aking oras, sa aking bilis, at sa itatagal ng aking kakayahang ituon ang aking isipan.
Naipasa ko rin ang mga huling pagsusulit na may 72 puntos na kung tutuusin ay napakahusay kung ihahambing sa pasadong marka na 60 puntos lamang. Ang simpleng pagsang-ayon sa pag-aalinlangan o skepticism ay hindi kailanman sapat upang madaig ang restlessness ng katwiran. Ang mga salita ni Profesor Sandel ay pumukaw sa aking kamalayan. Taglay ko ang restlessness ng katwiran, isang hindi sinasadyang pamana ng pagkamarubdob sa filosofiya ni Sister M. Christian. Habang hinaharap ko ang mga epekto ng COVID-19 noong 2020. Ang wakas.